Hi, so i-upload ko ulit to yung part 2 ng bakit tumataas yung utang ng Pilipinas kasi na ano siya, na copyright. May nagpatanggal ng kanyang video doon. So may at least may 7 na nakapanood nun. Ewan ko kung yung 7 yun, yung nagpatanggal. Hindi natin alam. So, known itong nagpatanggal. So, i-edit ko na lang at maghanap ako ng video na similar. So, nagkakaproblema ako sa lighting. Ang pangit ng bulb. Hindi siya malakas. So, ayan mo na. Sabi ko na nga eh. Yung last video ko na about international investment na yan eh. Promise. Trabaho ba ng gobyerno yun? Kung ang ways is para mag-invest sila dito at mag-trade yung mga ibang bansa, sabihin mo lang kasi ang totoo, ating presidente. Kasi nagkukunik talaga siya eh. Mas maganda sabihin niya ang totoo. Si Pangulong BBM at ang gobyernong to ay kontrolado ng mga oligarchs at mga bilyonaryong negosyante. Ipapakita ko sa inyo kung bakit at paano. Pakinggan natin mismo yung sinasabi ng mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. This president, yung naiba sa kanya is he's really actively seeking out consulting with various representatives of the privite sector, and I think nakakagana sa business person. Parang it's the first time it has happened. Parang talaga that the president is so accessible to business tycoon. Talagang Kung narinig nyo na nagsalita ay si Lance Gokongwei ng pamilya Gokongwei. Siya ang presidente ng JG Summit Holdings, isa sa pinakamalalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Sila ang nagmamay-ari ng Robinsons, Cebu Pacific at ng Universal Robina Corporation. Siya na mismo ang nagsabi that the president is so accessible to the private sector, aka mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante, at inadmit niya na ngayon lang to nangyari. Pakinggan natin yung isa pa na oligarko. nowhere have I heard in any other country where the president meets with the private sector on a scheduled basis. It's unheard of. I mean, the president really listens to you. Yung narinig nyo naman na nagsalita ay si Sabin Aboitiz. Siya ang presidente at chief executive officer ng Aboitiz Group, isa sa mga kumpanya na nagkokontrol ng kuryente sa bansa natin. Sa bibig niya mismo nang galing na dito niya lang naranasan sa Pilipinas na yung presidente ay regularly nakikipag-meet sa private sector, aka mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. Pakinggan pa natin yung isang bilyonaryong negosyante. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako eh. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan ha. Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Yung narinig nyo na nagsalita ay si Ramon Ang. Tao yan ng mga kuwangko, ni Danding Kuwangko. Siya ang Chief Executive Officer at largest shareholder ng San Miguel Corporation. Alam naman natin ano ang San Miguel Corporation. Isa sa mga pinakamatatanda, pinakamakapangyarihan at pinakamalalaki na kumpanya dito sa bansa natin. Siya na mismo nagsabi na bihira na may presidente na magtatanong ano yung dapat na gawin. At dahil daw kay BBM, mataas ang confidence ng mga investors at ng mga malaking mamumuhunan dito sa bansa natin. Huli nating pakinggan tong isang bilyonaryong negosyante. 2023 was a record-breaking year for all our businesses. That was right after the opening of the economy. PBBM had already come in to 2022. Then 2023, that was, I think, the full recovery already. You saw na all our businesses were on all-time high, even higher than pre-pandemic. Yung narinig nyo na nagsalita ay si Kevin Tan. Siya ang Chief Executive Officer ng Alliance Global. Sila nagmamay-ari ng Mega World, Emperador at ng McDonald's Philippines. Siya na mismo nagsabi na sa pagpasok ni PBBM, all-time high yung kita ng kanilang mga negosyo. Mas malaki pa sa kinita nila bago mag-pandemic. Ang tanong, nakinabang ba tayo dito sa mga pinagsasabi ng mga oligarko na to? Yung economic growth na pinagyayabang ng gobyerno, nakinabang ba yung mga manggagawa? Tumaas ba yung sahod? Bumaba ba yung presyo ng mga bilihin at serbisyo? Di ba hindi naman? So, sino yung nakikinabang at nag-e-enjoy dun sa mga nire-report ng Pangulo at sinasabi ng mga negosyanteng to? Definitely, hindi tayo.
na mamamayang Pilipino. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit taon-taon na lang, pare-parehas na pangalan yung nandun sa top 50 na pinakamayayaman sa bansa natin, tapos mas lalong naghihirap yung mga manggagawang Pilipino. Alam nyo kung saan ko nakuha itong mga video na to? Nakapost mismo sa PCO page. Kaya yung gobyerno natin, podcast mismo ng mga elitista, mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante. Sa susunod na video, ipapaliwanag ko naman ano yung Private Sector Advisory Council. Fuck you, mga oligarchs. Ba? First time in a history ang isang presidente daw nakimiting sa mga bilyonaryo na businessman. So, ibig sabihin yan, means baka kumukuha din siya ng idea. Tapos, maghahanap siya or pumupunta siya kung saan. Yung mga out of the town niya na yan, out of the country. Nagpupupost siya. Okay lang pala natanggalin ko yung clips. So, yung idadagdag ko lang, na lang, yung screenshot or download ng unprogram na sinasabi nila. So, about, yung bakit napunta sa unprogram daw yung mga budget kaysa yung totoong, program dapat ng mga budget. Yun yung tinanggal ko na video. Bakit nakakonect ito sa last na video ko na sinasabi ko? Sa tingin ko yung mga travels niyang yun is about investment. So, parang 50-50 tayo. Kasi may napanood ako sa pwede naman, maganda yung Pilipinas, maraming resources, pero kailangan ng English yun eh. Hindi ko lang mahanap, pero alam ko na lagay ko sa ibang video. Pwede naman, pumunta yung mga sa country nila at mag-invest yung ibang bansa, pero kailangan nilang iayos yung roads niya, yung rails nila, yung train, ganun. Kasi yung ibang bansa, di ba, kahit gaano kalayo yung isang lugar is meron silang train para mabilis. Sa akin, hayaan mo sila ang may kailangan na mag-invest. Pumunta sila dito na mag-invest nga naman, di ba? So, parang napunta sa unprogrammed. Speculation po to And with a common sense din. Kasi, pag i-connect po natin, parang ganun po eh. So, yan, balik tayo. So, napaliktad, no? Parang second plan po yun. Parang pinuntan niya na lang sa unprogrammed yung mga budget. Tapos sigurado yung kinuha nila sa funds sa PhilHealth, automatically doon din mapupunta. So, sa tingin ko naman, parang gumagawa din naman ng paraan yung Pangulo, ng paraan para sa atin na magkaroon ng trabaho na sinasabi nila. Yun lang. Di rin siguro tayo makapaghintay ng result and kulang sa honesty. Kasi kailangan din niyang sabihin kung saan napupunta yung taxes natin. Yung mga kinukuha nilang pera dyan. Na kaya 50-50 tayo. Magbabayad ba tayo or magpapas ba tayo kung kunwari gumawa ng ganito-ganyan? Magbabayad ba ng sakto? Hindi. Yan ang mga iniisip ng mga tao. Small business or big business. Diba? Regards to the 89.9 billion, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. Naku po. Bilyon na naman. Witness sa posibleng impeachment para kay BBM. Ayan, lumantad po. Diyan sa PhilHealth, yung PhilHealth CEO po ay nagsalitiya na po. Tungkol po dyan sa pagkasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos, panoorin natin. Again, with regards to the 89.9 billion, because it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, Now, I'm not a lawyer po.
So of course, before I did it, I made sure I got clearance from COA, from GCG, and from OGCC. And today, I'm very happy to see my good friend here with us because yesterday, I don't know if you're aware, Solgen came out with a lot of opinions, very good opinions and statements, no, regarding this transfer, that it is legal, it is above board, blah 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 blah, and all that, no. So So you mean legally possible po ito? Yes po. So legally possible yung Again po, I'm not a lawyer, but that's my understanding based on the opinions of COA, GCG, OGCC, and as of yesterday, Solgen. So legally lusot kayo, but for me morally unacceptable po itong pag-transfer. Marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin, walang pambayad sa hospital. But Senator, I am just an ordinary member of this government. I was asked to do something. How can I go against it, sir? Sa lahat ng magiging desisyon mo, isipin mo parati yung mga mahirap, yung mga pasyenteng naghihingalo na walang pambayad. Isipin mo lang parati yan. Sir, well, if the board will support us, if the PhilHealth board will support us, baka mauna kami, no? But again, like I said, I'm not so sure if the board will fully support us, no? But I will keep you posted po, Senator. You're the president of the board. I'm the I sit as vice chair po. The chairman is Honorable DOH Secretary Ted Herbosa po. But I sit as vice chair. But And you are the face of PhilHealth. Okay. Kayo pong nagpapatakbo, you're part of the EXICOM. Kung ano naman siguro ang rekomendasyon ninyo ay malaking weight po yun, no? That's true po, pero I don't know if you recall po, when I announced this in our last hearing, the next day, lumabas po sa newspaper si Secretary Herbosa. Sabi niya, he's strongly against it. In fact, yung exact words niya, what the hell is Ledesma talking about, no? He's never heard of anything like that, and he thinks it's outrageous. So I don't think I will be able to get his support on the hill. Yes, sir. Yan ang gusto ko sa Mr. Ledesma. Palagi mong kinukol yung mga request namin dito, lalo pat kung mahirap na kabayan ang ating pinag-usapan. So, pro-poor ka pala talaga. Thank you for that. Basta makatulong po kami, Senator Tulfo, we're always there po. Prophylaxis, yung teeth cleaning, dapat covered yan at libre, especially sa mga minimum wage earner, again, sa mga senior citizen. Dahil ang dami ko nakikita, in fact, I talked to some people sa DOH na isa sa mga problema ng ating bansa ngayon, yung sira-sirang ngipin at napakaraming mga bungal, mga kababayan natin, because they cannot afford. Pag pupunta sa dentist, bulok na, saka palang sila magpapa-check up at yun pala, hindi na maremedyoan, pubunutan sila, and then pag nabunutan sila, bungal sila, wala silang pambayad ng pustiso. So, gusto ko covered yan, at yung pustiso covered. Libre. Yes to that, Mr. Chairperson, Honorable Senator. Okay, kasi mas maganda yung bago pa man mangyari yung sakit, na-address na sa pamagitan ng early check-up. Makatipid pa tayo. At hindi kailangan public dental clinic, pati sa private, allowed sila. We will include it in our consulta package po. Thank you, sir. I really appreciate that. How about doon po sa tinatawag na gamot program para sa mga seniors? Gusto ko po, libre na rin po yung mga maintenance para sa mga senior citizen. Allow rin mga maintenance para sa puso, diabetes. Halimbawa, pupunta sa private hospital, itong kababayan natin, at mahirap siya, and then niresetahan siya ng doktor sa pagkukonsulta. So, yung gamot na yon dapat libre. That's correct, Mr. Chairperson. It's covered under the consulta program. At 100% coverage. Yes, Mr. Chairperson. Paano po malalaman ng mga pasyente na meron palang konsulta program dito, or pag private, people accredited, at dito natin magpakonsulta, and then maresetahan ako ng gamot, libre, complements of PhilHealth, anong klaseng information dissemination meron kayong ginagawa? Through our employees in the region, we're also announcing this information through radio as well as in TV programs, Honorable Senator. Ano sa tingin nyo, impeachable ba yung ginawa ni PBBM? Kung talagang totoong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, ayon po yan sa isang PhilHealth CEO na bilyon-bilyon na inilabas galing sa PhilHealth. Sa totoo lang, ay dami pang kailangang yung PhilHealth. Kung maaari nga, bawasan yung yung contribution eh. Ang laking pera pala dyan sa PhilHealth. Diba? Tapos inilabas, andun kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang laking pera yun, bilyon-bilyon yan. Depende naman yan. Kung impeachable po yan, yung kaso na yan, para, kay PBBM, depende yan sa mga senador. Kung matapang. Pero kung takot naman, wala din yan. Kahit anong gawing pangungurakot, wala din yan. Kahit may ebidensya, wala din yan. Kung walang lakas ng loob, lalo ito si Rafi Tulfo, matapang daw. Matapang nga ba? Anong nangyari din sa PCS? Ba? Atapang atao, sabay tameme. Anyari? Kung may plano kasi, huwag nang secret-secret. Yung tuloy, nasasabotage kung maganda yung plano na yun, or kasi kailangan talaga natin ng
back-to-back na resibo or katotohanan sa lahat ng gagawin ng nakaupo sa gobyerno. So, wala nang pasikret-sikret sa mga gagawin at well, iwas-iwasan din natin yung luxury na sinasabi nila na kasi yung iba nga bawal, di ba, yung ibang government employees is bawal kumuha or kumuha ng mga ibibigay ng clients. Kung pupunta ka sa munisipyo may kukunin ka pero minsan yung clients is may ibibigay or pasok-sok na sinasabi nila or sobra sa funds. Kung leader pa nga mismo, di ba, dapat gagawin din niya. And well, may nakita din akong post. Oo nga naman, no. Napapansin ko, sobra-sobra naman ata yung hinihingi nilang sweldo. Ganun talaga pag nag-PhD, sinasabi nila na ganyan, ganito, kung may mga malalaking educational na sinasabi nila sa isang aspect ng trabaho. Pero sobrang-sobra naman ata. Kahit wala kang pinag-aralan, minsan pwede mong gawin eh. It's a part of greediness din, actually. Weird. Tapos, wala namang question kung talagang gagawin ng taong yun yung trabaho niya. Na isang buwan is million ang sweldo. Pero, minsan, pipirma lang sila eh. Yung mga tao na yun, tapos ang sweldo is ganon. So, sana medyo babaan naman. Kasi yun din yung rason na kung bakit, tumataas yung tax. Naging greedy din yung gobyerno. Kasi of course, pag mataas ang sweldo nila, mataas din ang tax nila. And nakikisabay na rin yung mga bilihin, etc. Siguro, kailangan din natin iayos yung pagsusweldo na sinasabi nila. Tapos yung mga hard-working personals, mas lalo yung yung dirty work na sinasabi nila, mas mahirap ang trabaho nun. Oo, mahirap din yung papel na sinasabi nila, lalo pag utak ang ginagamit. Pero how about yung mga hard worker dyan? Tapos yung sweldo lang nila katiting. Medyo dapat mai-balance tayo. So, another corruption problem? Kung anong connection kaya sa mga nangyayari, kung saan nila pinunta, yung mga syempre, sa bulsa mismo. Tanggalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso
na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Totoo lang. Bakit kaya umupa ang Marcos ngayon? Actually, yun yung curiosity lang. Mostly ng tao. Kasi parang lumala actually, or parang na-under lang siya, feeling na-under siya ng mga kasama niya. Wala siyang ginagawa. yun yung feeling, parang pumipirma lang, nag-a-agree lang. And marami nang magsasabi na pinagbigyan sila na umupo ulit para baka may mas makikitang pagbabago yung Pilipinas. At syempre, malinis din yung pangalan. Pero anong nangyayari? Yun yung mostly nakikita ko sa comments, yung mga sinasabi nila. And sa totoo lang, dito sa amin, sa Benguet, kahit saan mo tanungin, siya talaga ang mostly binoto nila. Anong nangyari? Oo nga, yung farmers, parang napabayaan. Mas okay pa ang presyo nung si past President Duterte actually. Yun lahat ang sagot nila. Napabayaan yung farm. Yung agricultural natin. For sure, kahit sa lowlands, yung agricultural nila. Pati nga yung promise niyang 20 pesos per kilo na bigas, di ba? Dahil tumaas lahat. Anong choice ng mga magsasaka? Ang mahal-mahal ng bilihan na yung mga pesticides at yung mga fertilizer English. Ang nasa isip ko is abono. Yan yung mga fertilizer at iba pang ginagamit nila sa garden, sa pagpa-farm. O yung mga pataba na sa Tagalog. And anong nangyari? Kaya, ang dami naapektuhan din na business. Lalo yung business is mga nagtitinda ng gulay siguro. Ng mga foods. Lalong-lalo yung mga farmers. Alam nyo, kaka-hard work nila. Kasi, lagi kami sa hospital then nakikinig ka sa mga sakit nila, grabe. Cancer, may sakit sa bituka, kailangan maoperahan, ganito, ganyan. Sakit sa katawan. Ang buhay ng farmers. And, syempre, yung umupo din na leaders natin. Yung magsimula sa barangay, tapos yung nakatoka sa agricultural and mayors, governors. Anong ginagawa nila? Ang pinakamakakawawa is yung dirty work or very hard work. Kasi ewan ko ba. Sabi ko nga hindi ko na gagawin pero kasi parang pinipilit ako na magsalita about sa gobyerno at yung kung anong ma-observe mo sa mamamayan na sana pakinggan ng gobyerno. Hindi okay. So ito nang ibang magiging content ko. So, I hope. Pero idagdag din natin yung abundant na yan. Spirituality. Praying kay God. Na pakinggan natin ang isa't isa. Gobyerno to mamamayan, mamamayan to gobyerno. Para may peace and unity na sinasabi nila. Walang division. Meron man minsan, pero pag nakita naman ng taong yun yung light na sasabi nila ng gustong gawin ng gobyerno kung tama yun yung mga plans nila.
mag-agree naman na mag-agree ang tao. Kasi wala kasing pinapakitang proposed plan kung paano ganito, ganyan. Basta nababalitaan mo na lang na, ito nabalitaan, ito nabalitaan, may nakitang ganito, ganyan, parang yung issue ni Alice Go, ni Kibuloy na yan, yung gulo sa Davao, tapos yung mga corruptions, tapos yung mga lifestyle na sasabi nila, pero walang further yung explanation kung saan talaga napupunta yung binabayad na taxes. Ay, ganun ba talaga? Imbis na sila ang tutulong sa mamamayan nila, sila pa ang pinaka number 1. Mapupunta ka na lang sa mauutal at shock or unexplainable feeling na wow, yung pinaglaban ng ancestral noon, sirang-sira na talaga. So, let's always put our faith to Godfather and always pray to our pray that government and us also na malinawagan sa katotohanan at yung tama at gawin yung tamang daan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so next videos.